What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Kung makikita nyo ngayon na kay Cory tayo. Ayan, may mags pa sa likod no? Kung maalala nyo boy, si Barak po kasi nasa paint shop no? So naisip ko na habang wala muna si Barak, si Cory muna yung popondohan natin ng mga kung ano-anong kagamitan. Pandili muna natin si Cory. For some reason, tinamba ko na naman siya. Meron na naman siya mga kung ano-anong sira na lumalabas no? Sira yung RPM, ayaw maglaki ng pintuan na to. Huwag nyo na anak yung gamit ko Medyo yung aircon, medyo humilaw. Kumbaga nabaliw na naman siya. Ito ang hirap talaga boys kapag natatambak yung kotse, kung ano-ano yung sirang lumalabas. Anyway, papunta ako ngayon sa Banawe. Meron akong biniling Magic Collar. Kung di kayo familiar boys, ang Magic Collar po ay sabi nila pang-pa-stiff daw ng sasakyan no. So ako hindi ko sure kung totoo ba to. Kaya syempre, share ko sa inyo, baka kailangan nyo rin no. Effective daw siya mostly sa mga pang-truck na mga sasakyan. Yung sa akin, hindi naman siya pang-truck. Mukha lang truck no, pero hindi siya pang-truck na sasakyan. So sabi dito sa Magic Collar, ito yung tsura niya boys, Magic Collar. Ang nagagawa niya improve handling, reduce car body roll, reduce spring effect, improved steering response, better braking, driving experience, reduce vibration. Ang nakakapagtaka lang boys, ang dami niyang benefits para sa itsura niya no. Syempre chinek ko na, meron siyang instruction dito. Syempre wala na naman naintindihan. Tapos ito yung itsura ng Magic Collar boys. So ayun parang mga washer siya. Toyota Corolla AE92 front. Parang mga washer siya Hindi ko alam kung paano niya may improve yung stability ng isang sasakyan. Hindi ko alam kasi parang maliliit lang siya. Ang dami niyang nabibigay na benefits para sa ganitong itsura lang. So ako, alam nyo naman, curious ako sa mga ganyang bagayan. Kaya rin, naisip ko na bigyan naman natin ng onting love si Cory no. Kasi syempre alam ko naman boys, na-miss yun na si Cory sa mga vlogs natin. Kaya gagamitin muna natin ulit siya. Bumili ako ng mags boys, ayan, hindi ko sure kung kanino ikakabit yan, kay Barak, kay Cashman, kay Cory, hindi ko pa sure no. So abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog. Pero iisa-isahin muna natin ulit to si Cory, dahil na-miss ko tong sasakyan na to boy. Pero nakakamiss yung itsura no. Ito talaga boys yung dito tayo nagsimula kay Cory. Since 2021 ito na yung kotse natin, di ba? So naisip ko lang na why not, habang wala pa si Barak bigyang pansin natin si Cory no. So yun punta tayo ng Banawe sa may Z-Car. Doon natin siya ipapakabit. May shoot din pala ako boys mamaya sa Paranaque. Si Cory na rin yung dadalhin natin. Kung naalala nyo, si Kevin meron siyang binigay na mga laminated, condenser, tsaka evaporator. Tama ba? Evaporator lang ata yung binigay niyang laminated na pang USDM, na pang Toyota Corolla. So kakabit din natin yung dito. Syempre hindi ko kakabit doon kay Cashman, dito ko kakabit sa main baby natin. Yung aircon niya okay naman. Medyo hindi siya malamig siya in a way, pero iba yung gusto kong lamig ni Cory. Makikita nyo pala boys, naka long sleeve tayo kasi babiyahe tayo mamaya ng Paranaque. Mainit doon par. Papakabit muna natin yung Magic Collar. Tapos mag-shoot muna tayo sa may Paranaque. Tapos kung may oras pa, papakabit na rin natin yung laminated na evaporator para malaman natin talaga kung malamig tong USDM na to. Okay? Kita tayo mamaya boys sa Z-Car. Let's go! Pero boys, si Cory may may sound trip to. Naka-subwoofer to, naka-Pioneer, naka-JBL. Complete setup din to. Pero nakakatawa lang kasi tignan mo siya boys, meron siya mga agyo dito. Kita ba yung agyo? May agyo. Tapos dito rin may agyo siya Magkama Pero naka-sound trip yan boy Di ba yun ako makapaniwala? Pagang! Ngayon ko palang nadama to. Naka-subwoofer yan bar. Baka hindi nyo maalala kasi si Cory boys ito yung first ever nating kotse. Ayun, naka 11 seats. Pangarap ko to nung nagsisimula ako mag-Corolla, 11 seats. Gaya tayo ng Z-Car boys. Let's go! Mag-isa lang tayo. Huwag ka sanang titirek Cory. Let's go! Dito na tayo ngayon sa Z-Car. Ito yung natin. Ito yung ginagamit ko boys, tinatawag naming sabon. Ito. Ayan, para medyo mas maging stiff ng konti yung suspensions natin. Pangit kapag gano'n Nasanay na kasi ako sa coilover Sago. Ngayon makikita natin dito, since nakaangat na si Cory, pwede natin silipin yung pangilalim niya. Hindi gaano kadumi yung boy Bang. Okay. Ito yung mga Magic Collar Paano? Paano gumagana to? Sa subframe po ni Ay dadagdag? Oo. Parang magiging spacer siya dyan. Isisentro na yung bolt. Yung mga bolt na yan? Oo, ito.
Tatlo yan, Pero may instructions naman eh, di ba? Opo, meron po. Pero kaya i-DIY to kuya? Kaya sa bahay? Opo. Ito lang naman po, may guide naman po eh. Ah, may coloring book. Opo. May instruction. Ayan. Kung anong number, may number po yan. Ah, yung ano, may 2. Ito, ayan. Improve handling. Pang-handling talaga. Oo, nileless niya yung vibration. Opo. Sa liit lang to? Opo. Malaki tulong nito? Opo. Marami na po nagpakabit ng magic collar dito eh. Totoong balita. Oo. So, ikakabit lang siya sa bolt. So, Opo. para siyang magiging washer. Opo. Okay, boys. Papakita muna si Cory. Ito, boys, oh. Tagal ko ng problema to sa Corolla ko. Itong nagpa-block na to. So, ang nangyari, pumapaypay. Ngayon mukhang tanga. Parang ano eh. Parang palda eh. Pero, ganda ng mods, oh. Pang! Ang laki lang nung gap eh. Parang stock height, oh. Pang! Lipin natin yung pang ilalim, oh. Parang ano dito, kuya. Parang basang-basa, no? Puro tagas ba? May konti po. May konti. Naku, dapat sinabi mo, wala. Grabe yung headers natin dito, guys, oh. Pucha, punit-punit na. Siguro, boys. Silipin nga natin yung pang ilalim dito. Ayun, oh. Dumi, no? Pero, boys, pina-undercoating ko na to dati. Siyempre, pinaglumaan na, no? Tignan natin yung magic collar. Ah, hanggang likod pala meron. So, sa rear, may 4 din. Ito stock to. Stock sir. Ah, Dito. Diyan nakakabit. Oo. Lalagay lang yung, may number kasi yan eh. Lalagay lang. Based dun sa instruction. Oo. Tapos, pag sinot yan, Tapos, lalagyan namin itong provide nilang yung ano, grease. may grease na kasama. Oo. Yun na siya agad. Opo, yun sir. Ayun, boys, oh, sinot dun. Ah, inipit. Tapos Tapos, ito sa ilalim. yan yung pang-lock. Opo. Kumbaga, i-center niya yung frame sa body. Dahil dito, gaganda yung drive ng kotse. Oo. Totoo yun. Totoo sir, marami na po napakabit eh. Subok na po eh. Anong itataya mo dyan, kuya? Na? Bahay lupa. Napapusta pa bigla eh, no? Pero sa kasa, nung nilabas siya ng Toyota dati, walang ganon. Wala po. Malaman natin to, boys. Kakarera tayo ng mga Civic mamaya. Yun ay mismong ano, feature. Okay, boys. So dahil dito sa ano na to, washer, gaganda yung ride ng kotse. Parang mahirap pa niya wala kang kuya, no? Pero sabi nga nila, magic eh, no? Magic eh. Sabi nung iba kuya, ano daw ang unang mararamdaman dyan? Sa vibration po karaniwan nila yung inaano eh. Na-lessen daw. Lalo na tong kotse ko, ma-vibrate talaga kuya, Oo. parang gigiba na eh. Ito na yung mga kinabit natin. Kuya, saan yung kinabit dito sa likod? Ah, ito pala. 4 din, no? Ito boys, so 4. Ito, tsaka yan. Sir Kevin, kamusta? Ay, boss. Morning, good morning. Good morning po. Owner pala kayo ng Zedcar, tama Yes, ba? yes. Okay, ito pala yung poging owner eh. Tagal ko na hinahanap to, boys eh. Sir, ano yung una kong makikitang difference dito? Sa Magic Collar, actually mararamdaman nyo talaga ang improvement niya is yun nga, syempre sa mga modified cars natin, mga naka-coil over, suspension, syempre andyan, lalo na sa mga 90s, andyan yung feels na yung tagtag na kahit ayos lahat ng suspension mo, may nafe-feel ka pa rin talagang yung kulang na yung feels ng brand new. So sa Magic Collar, matutulungan at may improve niya yung handling natin, yung steering response. Yung mga sudden bump na maliliit, yun mawawala, may improve na lahat yun. Kaya laking tulong talaga ng Magic Collar dyan sa mga chassis sa body natin. Pero ang galing lang, Paps, kasi yung washer na yun, Oo. ganun kalaki. Oo. Si Magic Collar, alam ko made in Thailand siya. Ah, okay. Alam ko, ang start niyan siguro, alam ko collar sa spoon talaga eh. Technology siya, engineering technology siya ng spoon. Mostly lahat ng car models meron talaga. Talaga? From 90s to newer models. Meron talaga yan. Kaya kung kailangan nyo, inquire lang kayo kay Magic Collar Philippines. Kaya authorized installer lang kami ni Magic Collar. Dito sa Quezon City. Actually, marami namang installer sa ibang area. Pero dito, pag Quezon City. Sir Kevin, sino gusto mo i-shoutout? Ayan, thank you kay Boss Rich Potato, tsaka ayan, kay Doc Gerard, tsaka si Ellie, Magic Collar Philippines. Siyempre, babiyahe kasi ako Paranaque ngayon eh. Mararamdaman ko yan. Nakapipil mo yan. Talagang good upgrade siya sa mga auto natin talaga. Hanap ako sir ng SIR. Babanatan ko agad. Okay boys, babiyahe na tayo ng Paranaque. Subukan natin yung Magic Collar. Let's go! Driving with the Magic Collar. Sobrang nakakapanibago boys kasi ang laki ng improvement tol. Ginagamit ko lang pa lang siya for mga 15 minutes, 20 minutes max driving. Alam mo, parang naka-coil over bigla. Before ako mag-skyway, syempre dumaan ako sa mga lubak, no? Hindi pwedeng di ako dadaan sa lubak. Ngayon ako, kotse ko to, matagal nang nasa akin to si Cory. Bawat langit-ngit,
bawat tunog, bawat kalampag kabisado dito sa kotse na to. Kanina nakita nyo boys, hindi naka-coil over si Cory. Naka-lowering springs lang to boy. Tapos alam mo yung pag ayun o, pag niliko ko, parang siyang naka-coil over bigla. What the fuck? Number 1 na bigla akong napansin dito is yung vibration sa kotse. Alam nyo boys, kapag 90s car, sagana talaga sa vibration yung sasakyan. Yung aandar ka from first gear, yung from full stop to first gear, may vibration eh. Pag medyo sliding na yun, alam mo yun, yung 90s car vibe. Pero bigla siyang nawala. Ganun ba kalupit yung magic color? Tingin ko, malaking factor yung magic color talaga dun sa mismong ano, body roll nung sasakyan. Isa pang napansin ko dito is yung, alam niyo yung kapag lumiliko kayo, alam niyo yung strut bar. Ngayon si Cory may strut bar, pero syempre, kabisado ko itong kotse na to. Alam ko kung saan to mahina. May strut bar to sa harapan lang, pero sa likod, alam mo yung pag lumiliko ka ng quick turns, sobrang nakakapanibago talaga. Alam mo yung maliit na ganun, sobrang laki pala ng difference nun. Sobrang laki pala ng difference niya sa mismong kotse. Ngayon habang dinadrive ko, ito yung mga connecting na ganito. Ayan yung mga connecting, no? Ayan pa, paramdam natin, no? Ayun, no? Parang may resemblance talaga siya sa coilover. What the fuck? Hindi ako binayaran dito para sabihin. Ano lang talaga, honest reaction, honest review para sa inyo. If ever man gusto nyo on a budget kayo para sa coilovers. And sa handling eh. Hindi ko masasabing sa handling may pagbago kasi hindi naman ako nag-truck. Hindi naman ako humataw, di ba? Pero pinaka number 1 na mararamdaman ko dito is yung sway, yung pagka-sway, yung body roll ng sasakyan, tsaka yung number 1 vibration talaga. Kasi mawawala talaga. Okay, so sa mga future vlogs natin, update natin. Siguro magta-try din ako maglagay para naman kay Barak sa SR natin paglabas sa paint shop, no? Pero as of now, Cory days muna tayo. Diretso na natin to. Papakita ko sa inyo in a while ano yung vlog natin. Let's go! Okay boys, tapos na kami mag-shoot at pauwi na tayo ngayon. And next na natin gagawin para kay Cory is siguro yung gauge. Napapayos ko na rin yung gauge kasi yung RPM ko di na gumagana. Next natin gagawin kay Cory is yung address naman natin yung pa-aircon naman tayo bukas, no? Or siguro susunod na bukas, di ko sure. Pero papakabit natin yung laminated na evaporator. Kasi lumalamig si Cory boys kapag ano lang eh, pag umaandar ako, mas malamig siya pag umaandar most definitely. Pero kapag idle lang, medyo hindi na kinakaya yung tirik na araw na ganito, yung hapon. Time check, 4:06 na pala. Ayan. Mas malamig siya pag umaandar eh, yung ganito, rolling. Pero kanina medyo mainit eh. So papacheck ko na rin yung aircon nito para maging ano na, sobrang lamig na ng aircon ni Cory. Okay? So kita kita tayo bukas sa kay Papa Dave, siyang nag-handle ng aircon natin. Let's go. And boys, so ito yung laminated, ito yung hindi. Mas maraming fins lang. Oo. Mas maganda lumamig. Mas maganda lumamig to. Tsaka ito medyo durog eh. Oh. Pag nagpapalinis ng aircon, ito yon yung nililinis. Ito yung binabaklas. Ito madumi na to. Madumi na. Ayaw na napuntahan eh. Na-stock pa. Ano, nakabisado mo. Papakita ko sa inyo anong pinagkaiba ng parehas na 205 na semi-slicks, tapos 205 din na daily tire. Ayun, makikita nyo boys, ayun o. Kitang-kita nyo yung sidewall. Ito kasi medyo bilogan eh. Ayun o. Medyo malambot, di ba? Ito medyo squalado. Pasquare na pasquare siya. Tsaka sa itsura talaga boy. Pang, ayun o, tingnan mo yung tindig sa daily tire. Para mas meaty talaga, kaya tinatawag nila na meaty tire to. Kasi parang siyang puputok yung itsura eh. Parang puputok yung tindig eh. Oh. Sampiro na SX2. Wow! Yan kasi yung daily natin. Daily o puta! Daily kasi. Daily SIR, yakap mo naman. Wala kasi kaming modelong sasakyan. Ito ang pinakamodelo namin sa pamilya, 2000 na Orig Sunburst yan, first owner. Stock talaga, stock height, stock. Kasi meron ka ng mga coaching inayusan, so mas maganda. Tsaka parang yung team niya eh. Stock talaga eh, pag SIR para sa akin. Pero rich potato na SIR, panginang, ang kinis! Tapos puta, pinarepaint agad. Ang inang yan. De, pero ano, tol, pag Orig Sunburst, naka-silver talaga. Silver, oh. Ang sama lang, kaya lang ha, naglolo ko eh. Ito, power lock. Tangina na wala yung ano. Tangina ayaw. Sa kabila tayo to. Pinakamasama lang na ginawa siguro nung dating owner. Sinikwat nila to. Kala nila kasi siguro dito makukuha yung radyo. At syempre may lock pa yan doon.
Tapos ito, hindi pala yung... Di ba may mga ganito na parang babakasin mo dito? So, ang dami niyang sikwat marks. Yung pala, ang dami mong tatanggalin sa SIR para lang mabaklas mo to. Ay, ganun? So, ayan, parang eto, pinagsisikwat nila. Ang dami niya, tapos nagkabangas-bangas. Yun yung pinakaiba ng 2000 sa 1999. Kasi saka sa Sunburst, parang doon lang siya merong ganito. Silver yung ganito niya. Hanggang sa baba. Hanggang sa baba, hanggang dito sa center console. So, medyo last paggers na kasi taka na pandayli talaga totoo. Wala talaga kaming ibang kotse. Stock height nga eh, no? Stock height, stock lahat. Pati headers nga lang meron eh. Sino may headers dyan? Stock busy. Kailangan ko talaga. Iba kinikilo ako, kailangan ko. Mucha. At saka ano, boys, zigzag oh. Ah, zigzag interior. Yan. Okay. Pati siding stall. Ayan, zigzag talaga. Tsaka yung